No? So, pinangunang hanggang sinasabi ko dito, ang tamang pananaw sa ating pakipag-ugnayan sa mga hindi mananampalataya. So, dapat maliwanag ko yung ating pananaw. Ano? Kung paano tayo makipag-ugnayan sa mga hindi mananampalataya. Hmm? So, unang-una, sabi ko dyan, nasa sanlibutan, ngunit hindi makasanlibutan. So, tayo mga kapatid ay nilagay tayo ng Diyos dito. No? Tayo nilagay dito ng Diyos kasi may purpose tayo dito. At hindi tayo nilagay ng Diyos dito para makipamuhay sa mga makasanlibutan. No? So, dapat maliwanag sa atin to. No? So, tayo dito ay sinasabi na ano lang tayo, kumbaga parang mga foreigner lang tayo dito. Anytime, pwede tayo masok, anytime, pwede tayo lumabas. No? So, tayo dito ay mga panauhin lang. No? At makita natin na pansamantala tayo dito. Kaya dapat alam natin na sa pakipag-ugnayan natin sa mga di mananampalataya na tayo nasa mutuan pero hindi dapat tayo nakapamuhay sa natulad na nasa sanlibutan. So marami hong tao kasi nakakalimot no? Na ang mga Kristiyano ay akala nila ay kailangan i-isolate, no? So, hindi dapat tayo ma-isolate, no? Hindi dapat tayo humulay sa mga Kristiyano, no? Sapagkat tayo ang gagamitin ng Diyos para sila ay makakilala sa Panginoon. Kaya tandaan natin, hindi tayo makasanlibutan, no? Pansamantala lang tayo na nandito, no? So, sabi ko sa John 17:56, hindi ko pinadalangin tulong niyo sila sa sanlibutan, kundi iligtas mo sila sa masama. So, mahal ng Panginoon ang lahat ng tao dito sa sanlibutan. Kaya nandito siya para iligtas ang bawat isa atin. At makita natin itong dalangin ng Panginoon. At ang nais ng Panginoon, bago siya bumalik, hanggat maaari na lahat na ay makakilala sa ating Panginoon. Kaya sa ang Panginoon, mapapansin nyo, pinagpapaliban niya ang kanyang pagdating. Kaya gusto niya kasi bigyan ng pagkakataon ng bawat isa na makapagsisi. Lalo-lalo na sabi dito, yung mga hindi pa nananampalataya sa Panginoon. So marami pa, kahit sinasabi na mayroong radio, mayroong cellphone, marami pa rin ang hindi nakakakilala sa Panginoon. Kaya tayo ang gagamitin ng Panginoon para sila ay makakilala sa Panginoon. So pagpansin natin na nandito tayo, at hindi tayo nilagay lang dito na para lang tumayo. So gagamitin tayo, may purpose ng Panginoon sa ating buhay. So pangalang makita natin dito, yung pangalang paninaw, tayong asin at ilaw ng sanlibutan. So kaya tayo nilagay ng Panginoon dito, ito ang purpose pa natin. So tayo ay asin. So alam niyo ba ang purpose ng asin? Ito ay ginagamit para pang-preserve sa pagkain. Para hindi siya masira. At ang mga tao dito, makita natin, ay sirang-sira na. So tayo asin para sila ay maprotektahan natin. So, at ang asin ito ay tayo. Kaya nandito tayo, para ang asin ito ay magamit para ma-influensyahan yung mga tao na hindi nakakilala sa Panginoon. So, pangalawa, tayo ang ilaw ng sanlibutan. So, saan ba nilalagay ang ilaw, mga kapatid? Nilalagay ba sa ilalim ng higaan? Nilalagay ba sa ilalim ng mga table? So, hindi nilalagay dyan kasi hindi tao na nabibiniman. So, makita natin, nakikita tayo ng mga tao sa pamagitan ng ating buhay. Yung buhay natin magsisilbing ilaw para sa kanila. Kaya ingatan natin ang ilaw na to. Huwag tayong paandap-andap kasi baka yung iba hindi makakilala sa Panginoon, maiwanan natin sila. Lalo-lalo na ang mga mahal natin sa buhay, yung mga kasamahan natin sa trabaho, yung mga araw-araw na kasama natin, at higit sa lahat, yung mga tao na pinahalagahan natin sa buhay. So, pakita mo natin na tayo asin. Tayo ang hindi na-influensyahan, tayo ang makaka-influensya sa kanilang buhay para bago sila. Tayo ay ilaw, tayo magpapakita ng kaliwanagan para sa kanila. So sabi ko
dyan sa Matthew 5:13-16, tayo asin ng sanlibutan. Sa pinalalagin mo dyan, tayo ay ilaw ng sanlibutan. So, pangatlo po, makita natin tayo bahagi ng katawan ni Kristo. So, kaya nandito tayo bahagi ng katawan ni Kristo. Pag sinabing katawan ni Kristo, tayo ay may mahalagang tutulin na dapat gampanan. At ang bahagi ng katawan ni Kristo, tandaan natin, tayo may mga kamay. Para sa mga kamay, para abutin natin ang mga tao hindi nakakakilala sa Panginoon. No? So, puntahan mo natin sila. Bahagyan natin sila ng salita ng Diyos. Kasi nila kaparaanan para sila makakilala sa Panginoon. No? So, tayo may mga labi. Para sa magamitin na ating labi at ang ating bibig. No? So, ginagamit natin ang ating bibig para masabi natin ang salita ng Diyos para sa kanila. No? So, huwag mo natin sasayangin ang bibig natin. Kung tayo madaldal, no, gamitin mo natin ating kadaldalan sa pagpapahayag ng mabuting balita. Huwag natin sayangin ang bawat salita na binibigkas natin na maging walang kabuluhan. Sa bawat binibigkas natin, itulawa ang magdala sa kanila sa mga taong hindi namin pagtaya sa Panginoon. So, ayun ang unang katotohanan na kaya tayo nandito. No? Hindi tayo nandito para sa ating sarili. No? Hindi tayo nandito para walang patos kung walang isinig nilaw. Nandito tayo dahil tayo bahagi ng katawan ng Kristo upang maging kagamit-gamit tayo sa ikaluluhati ng ating Panginoon. So sabi diyan sa unang Korinto 12:7, kayo ng lahat ay isang katawan ni Kristo, ang bawat isa sa inyo ay bahagi nito. So, huwag mo natin kalimutan, lahat tayo mahalaga, lahat tayo importante, lahat tayo binibigyan ng Panginoon ng isang responsibilidad na dapat natin gawin habang tayo ay nandito sa mundo ito. So, pangalawang katotohanan dapat malaman natin ay halimbawa ng Panginoon sa Kristo kung paano siya nakapagbuhay at isama sa taong makasalanan. So, siya ang ating modelo. So, makita natin ang Panginoon sa Kristo sa Matthew 11:19. So, ito yung kanyang modelo. Sabi dito, nakita na naman nila anak ng tao na kumakain at umiinom at sabi naman nila, tingnan nyo ang tao ito. No? Matakaw, lasenggo at kaibigan ng maningan ng at makasalanan. So, nakita natin ang Panginoon sa Kristo. No? Hindi na inaasibot ang tao sa kanyang buhay. No? Pinapakita niya ang kalagahan ng bawat isa, no? Sa kanya, no? Na ang bawat isa, maliit man yan o malaki, may pinag-aralan man yan o wala, no? Karapat-dapat man o hindi karapat-dapat, siya nagbigay ng halimbawa sa kanila, no? Para maging karapat-dapat sila sa pagharap sa mga tao hindi man yung palataya. So nakita natin ang Panginoon, kasama niya ang mga natatakaw, no? Kasama niya yung mga lisenggo, kasama niya maningang buwis, kasama niya ang mga makasalanan. At ang layunin niya para madala sila sa pamilya ng Diyos. Maging bahagi sila at maligtas sila sa kasamaan ng mundo ito. Kaya tayo huwag natin hiwalay ating sarili sa mga taong makasalanan. No? Tayo nilagay dito ng Panginoon para iligtas sila. No? At makita natin kaya nga parito ang anak ng Diyos para iligtas ang mga taong to, ang mga taong hindi manampalataya. Nagbigay ako ng isang example dito. Una, si Zacchaeus. Si Zacchaeus, isa sa pinakamakasalanan na tao sa New Testament. No? Bakit? Siya ho ay original director ng BIR. At nakita ho natin si Zacchaeus, gahaman. Sabi diyan, gahaman siya. Malupit siya sa mga tao. Kasi hindi lang 5-6 sa kanyang trabaho. Talaga hanggat may mahuhutot. Kaya makita natin na talagang garapal siya at makita natin walang patawad sa kanya. Maging mahirap o mayaman, ang mahal sa kanya ay pera. No? Pero makita natin, mahal ng Panginoon si Zacchaeus. At makita natin na si Zacchaeus ay mabaltaan na ang Panginoon ay pupunta sa kanyang lugar. Si Zacchaeus ay lumapit sa Panginoon. Kasi alam niya, siya ay makasalanan, kailangan ng pagligtas at kailangan niya, no, na makilala ang Panginoon sa kanyang buhay.
at makita natin hindi sila nakakilala sa Panginoon. So sabi nga, babalik ko, ano? Hanggat maaari at yung bahagi, masikip pa, ano? Mga bagay na nakuha ko sa kanila. Siya yung makasalanan. Pero binigyan siya ng pagkakataon ng Panginoon na makakilala at magkaroon buhay na walang hanggan. Si Maria Magdalena. So, kilala-kilala niyan eh. Si Maria Magdalena ay tinatawag na anong klaseng babae siya? Siya nagbebenta ng alin. So, napakarami niya. Halos siya ang laman ng lugar niya sa lugar na yon sapagkat siya ay nagbebenta ng laman para lang kumita. So, makita natin kahit ganun siya, nais pa rin ang pagtingin ng Panginoon para siya nakakilala sa kanya. At makita natin bubuha ang Panginoon ng isang himala. At sa pagkakataon na siya nakakilala, makatagpo niya ang Panginoon at siya binago ng Panginoon. So maraming tao pa sa Old Testament nakita natin. Hindi lang ito mga gato. Example, sa panahon ngayon, yung mga lasenggo, yung nasa mga binibit, nasa mga lansangan, mga nagdadrugs, yung mga tao natin, nakita natin yung maibig sa basa ulo, sila yung mga tao na dito nakakakilala sa Panginoon. Sila yung mga tao na dapat natin pakilala ang Panginoon. So ito, ginawa ng Panginoon to. Ginawa niya to para makita natin wala exemption sa Panginoon. Lahat mahal niya. At nais ng lahat, bigyan ng pagkakataon para sila yung makakilala sa Panginoon. Mga tayo mga kapatid, isipin natin yung mga tao na sa paligid natin. Huwag natin silang pawabayaan, panalangin natin sila at sila yung magabiging bahagi sa kaharian ng Panginoon. So, bigyan natin importansya sila. Kung paano tayo bibigyan ng halaga ng Panginoon, mas ay tunay na anak ng Panginoon sa picture. At makita natin, karamihan sa mga taong to, ito ang ginagamit ng Panginoon. Karamihan sa kanila, ito ang ginagamit ng Panginoon. So makita nyo sa mga nagpapatotoo yung kanilang buhay, kung paano sila ginamit ng Panginoon effectively. So maraming artista nagpapatotoo, nagkaganon sila. Ngunit ngayon, sila ginagamit ng Panginoon. Kasi nakita nila ang mabuting halimbawa ng ating Panginoon si Kristo. So tayo, nawa ito yung ating pamantayan din, ang ating Panginoon si Kristo. Hindi niya iniwala ang kanyang sarili sa mga di nananampalataya, kundi siya mismo ang lumapit sa kanila. So, asinin natin kaisipan, baka ako'y mahawa sa kanila. Hindi na tayo mahawa sa kanila. Hindi papayagan na tayo ng hanggat maaari. Mahahawa tayo sa kanila kung ipapahayag natin ang salita ng Diyos para sila yung maging Kristiyano katulad natin. So, yan yung pangalawang katotohanan. Ang motibo sa pag-abot sa mga di mananampalataya. So, bakit ba tayo gusto ng Diyos na maabot sila? Ano ba yung mga motibo natin? Ang motibo ng Diyos para maabot natin sila. Una, sabi dyan, ang pag-ibig ni Kristo. Bakit ginagawa natin na sila nalapitan? Bakit napapakahirap tayo? Na sila ay makakilala sa Panginoon. Bakit tumulong tayo sa mga ligid ng lugar para makakilala? Ginagawa natin yan dahil sa pag-ibig ni Kristo. Kung wala tayong pag-ibig sa Diyos, hindi natin magagawa magtiyaga. Hindi natin magagawa magtitulong sa bundok, sa mga ligid na lugar, sa lugar na hindi nakakakilala sa Panginoon. Hindi dahil sa pag-ibig ni Kristo, ginagawa natin ang mga bagay na yan para ang mga tao ay magawa natin sa Panginoon. Pag ang motive ng tao ay dahil sa pag-ibig ni Kristo, hindi siya mahihiya na ipakilala si Kristo. Hindi siya natatakot na ipahiyag ang mabuting balita, kundi magkakaroon siya ng lakas ng loob para mapahiyag ang mabuting balita. Kaya palagi natin tandaan, gusto natin maligtas ang di mananampalataya, isipin natin na sila yung mahal ni Kristo tulad ng pagmahal na ginawa sa atin ni Kristo. Sabi dyan sa John 3:16, alam na yan mga kapatid. Kahit yung elementary, high school, alam na yan. Ito sa message sa paborito ko. Ito yung message mo kahirap sa akin eh. Alam mo ba kung bakit? Yung subject namin yung homiletics, kasi ang galing yung kasamahan namin eh.
Sa talatang to, kaya paborito ko ito, may magaling na mensahe, nakagawa sila isang daming mensahe sa isang talatang to. Sabi ko, ang galing. Kaya hanggang na ako, yung pagawa sa akin, sabi ko, 19 lang ang kaya kong gawin yung mensahe sa isang talatang to. No? So, pinag-aralan ko mabuti. Kaya hirap na hirap ako, kaya hindi ko makalimutan talatang to sa pagdating sa pag-aaral sa homiletics. So, ganyan. No? So, yung pagpahalaga natin sa pag-ibig ng Diyos, ito ang maging dahilan natin para abutin ang mga taong mananampalataya. So, pangalawa, kagalakan. So, ito yung nalulungkot yata kapag nagpapahayag ng mabuting balita. Nalulungkot sila. Kasi yan kaya sila nalulungkot. Hindi na nagkampanan. Hindi dapat nagkampanan. Pero sa ating mga Kristiyano, ito yung kagalakan natin. So, nakita natin yung mga Kristiyano noon, ito ang kanilang sinasabi. Tulad sa Juan 1:3-4. Inahayag nga namin sa inyo ang nakita namin upang makasama kayo sa amin sa sama at saka ng anak na si Kristo. Isinusulat namin ito upang malubos ang aming kagalakan. So makita ho natin yung mga disipulo, talagang ito yung kagalakan nila. Kahiyag ang mabuting balita. Kaya makita natin kahit sa hirap, sa ginhawa, nandun sila. Kasi naniniwala sila pag naibahag nila mabuting balita sa mga di mananampalataya. Nandun ang kagalakan. Nasubukan nilang magbahagi ng mabuting balita. Pagkatapos may bahagi ng mabuting balita, ano naramdaman natin? May galak. Nagtutuwa kasi tayo na kapag nata tayo ng kaluluwa sa ating Panginoon sa Kristo. At ang kagalakan niyan ay may gantimpala para sa Panginoon. Isang kaluluwa tandaan natin para sa Panginoon, ito isang pagpapala para sa atin. At isang pagpapala niyan at tumbas na maraming pagpapala na darating sa ating buhay. Kaya ini-encourage ko kayo mga kapatid, magbahagi tayo mabuting balita. Hindi namin kayo pinipressure na buwan-buwan, magbahagi ng mabuting balita o araw-araw. Makapagdalawan tayo ng isang kaluluwa, isang taon sa iglesia. Ito yung malaking bagay na para sa iglesia. Kung tayo ay 40, isa lang madala natin sa bawat isa, siguro magiging 18 na tayo sa susunod na taon. So, konti tiyaga lang, konti panalangin lang, kasi ito isang kagalakan ng Panginoon, ito isang kagalakan natin na pagdala ng kaluluwa na hindi nakakakilala sa Panginoon. So, makita natin, ito ang naramdaman sa langit kapag mayroong isang kaluluwa na nadadala sa Panginoon. Sabi dito sa Lucas 15:7-10, dalawang beses yung inulit sabi dito, sinasabi ko sa inyo magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanan, ito hindi mananampalataya. Kaya kahit sa siyang naputsyon na patuloy, naging nangangailangan nagsisi. Pangalawa sa 10, inulitan na kasi napakahalaga nito Sinasabi ko sa inyo, hindi kagalakan na maangit ng Diyos dahil sa makasalanan tumulutod sa kasalanan. Maging sa langit ito ay nagdiriwang kapag meron isang kaluluwa. May isang di mananampalataya na nadala tayo sa Panginoon. Palagi makita natin kasi pumunta tayo sa langit Dapat yung kagalakan na yun, maging isang bunga na pagdalaga natin ng kaluluwa. Kasi pagdating sa langit, review tayo ng Panginoon Tatanong tayo, ano ba nagawa mo? At pagka sinagot natin nakapagdala po ako, alam niyo ako silang tuwa-tuwa. Ang Panginoon ay tuwang-tuwa sa inyo. Sapagkat nagawa natin yung bagay na pinagawa sa ating Panginoon, madala natin yung mga di mananampalataya sa ating Panginoon. So, nakita natin, kaya tayo nagbabahagi ng mabuting balita sa mga di mananampalataya. Ito isang kagalakan. Napapahayag ng mabuting balita, ito isang kagalakan sa langit. Lalo ng Panginoon, ng tao ay manifest. Ang mga paraan sa pag-abot sa tima ng palataya. So, hirap na hirap tayo na makapaglala o mabahagi ang mabuting balita. So, ano ba ang dapat natin gawin para sila ibabahagian ng mabuting balita? So, isa-isa unang-una, panalangin. Isipin po natin yung mga tao gusto natin na ipanalangin. Ilista ho natin sila sa papel. Huwag ho tayong titigil hanggat hindi siya nakakilala sa Panginoon. So, iulit ko,
Listahin natin sa papel ang taong nais natin madala sa Panginoon. Huwag mo tayong titigil hanggat hindi siya nakakakilala sa Panginoon. Kami pa ulit sa bahay. No? Umaga, gabi talagang mananalangin kami. No? Mga mahal namin sa buhay, makakilala. No? At ang Panginoon kinikilos, no? Isa-isa. No? Madadala ang mga taong to sa Panginoon. Kasi yan ang kapangyarihan ng panalangin. At kung tayo patuloy na nanalangin para sa kanila, naniniwala ko ang Panginoon ikikilos. No? Sa bawat isa sa atin, para ang mga tao makakilala sa Panginoon. Panalangin, panalangin, panalangin. Ito ang sekreto para madala natin sila sa Panginoon. No? At ang Panginoon, makita nga sabi sa Mark 1:35, madaling araw pa ang Panginoon gumigising at kasasang tahimik sa lugar at siya ay nananalangin. Ano ba pinapanalangin niya? Ang mga tao ay maligtas. Ang mga tao ay maligtas sapagkat mahal na mahal niya ang mga tao dito sa lupa. Sila ay nilang ng Panginoon na isya, maging bahagi sila sa kaligtasan na nais ng Panginoon sa kanila. So tayo mga kapatid, manalangin palagi tayo para sa kaligtasan ng mga tao hindi nakakilala sa Panginoon. At nakita natin dito, tulad sa binanggit kanina, ito ang panalangin ng ating Panginoon sa Kristo. No? Sabi diyan, hindi lamang sila aking dinadalangin ko rin naman ang mga sumasampalta sa akin sa pamagitan ng salita nila. No? So makita natin, hindi lang mga nakakilala sa panalangin niya, kundi itong hindi mananampalataya na hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Nawa magkaroon tayo ng heart, no, sa ating puso na ipanalangin natin yung mga tao hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Sila ay ating obligasyon, no? Sila ay ating responsibilidad dahil bahagi sila ng ating buhay. Mas dinadala natin sa Panginoon. So, kailangan natin panalangin. Every time panalangin natin yung tao na nais natin makakilala sa Panginoon. Lalo-lalo na yung kasamahan natin sa bahay. So, minsan matagal yan eh. So, sa pamilya namin, matagal na naging Kristiyano. Siguro, mga ilang taon yung aking kapatid na nakakilala sa Panginoon. Nung ako'y nakatrabaho na, yung dalawa kong kapatid sa university, sa Fortis, sa University, nakakilala sa Panginoon. Hanggang sila sa LSU sa Espanya, sa Lakasang Kanluan. At yung huli, yung aking nanay. So, yung tatay din nakakilala ng huli, nanay ko. So, napakahalaga ng panalangin. So, yung kapalaan para nakakilala, pangalawa, yung patotoo. So, sa ating buhay, ito yung isa sa mahalaga para mga tao makakilala sa Panginoon. Ano ba ang ating patotoo? Masasabi natin sa mga tao na pinagiging natin. Anong klaseng tao kaya tayo kung tayo magpapatotoo? At nakita natin, hindi naman mahirap magpatotoo eh. Ang patotoo, simple lang eh. Hindi naman kailangan napakaraming sasabihin. Isang salita lang. Anong epekto nito sa iyong buhay? Paano ka pinago ni Kristo? Ito yung magandang patotoo na kita ng mga tao. At ang patotoo ito ang magdadala sa mga tao hindi nakakilala sa Panginoon. So, natandaan niyo ba si binanggit ko sa inyo? Isang tao na binanggit ko sa inyo? Si Bill? So, nakakatanda kong Bill. So, si Bill ay isang lasenggero. Pakalat-kalat sa lugar na yun. So, makita ho natin, isang araw siya ay malasing. So, nakatak siya. Nagkaroon ng pilat. Kaya ang tawag sa kanya, Bill Pilat. Pilat. So, minsan nalalakad siya, napilas siya. Parang siya sugat. Ang tawag sa kanya, Bill Pilat. So, nakita natin, binago siya ng Panginoon. At yung sinabago ng Panginoon, iba na tawag sa kanya, New Bill. So, nakita natin, napakagaling kapataw siya. Magaling ang kanyang buhay at maraming nakakilala para sa Panginoon. So, kaya yung patotoo natin, napakahalaga para mga tayo makadala natin sa Panginoon. So, makita ko natin dito isang example ng patotoo. Ito yung pinakamahirap magagawa ng isang tao. Humarap ka sa hari. So, makita natin si Pablo ay binula kay Haring Agripa. Nandun yung lahat na pinakamatataas na pustyon
ang tao meron. No? Nandun ang gobernador, nandun siguro congressman, nandun mga prime minister, lahat ng matataas may posisyon sa gobyerno nasa harapan ni Hari Agripa. At makita natin si Pablo ay hirap kay Hari Agripa at si Pablo ho ay nagpatotoo sa kanyang buhay kung paano niya nakilala ang Panginoon sa Kristo. At habang siya papatotoo, talagang nakumbisi niya. No? Hindi ba? Pero niniwala ko maraming akong busy at si Hari Agripa ay nakumbisi niya dahil sa kanyang patotoo. No? Dahil pagkakataon na tayo minsan sa mga tayong kilala natin. No? Gamitin natin ang pagkakataon ito para tayo ay magpatotoo. Tandaan natin, simple lang ang patotoo. No? Paano natin nakilala ang Panginoon sa Kristo, paano tayo binago ni Kristo, at ano ang ginawa sa atin ni Kristo. No? Napakasimple lang. No? Hindi na pakahabang kwento yan. Naigli lang, pero naunawa nila ang hindi patotoo. Kaya, tignan natin ating buhay, kung tayo magpapatotoo, panalangin natin na maging epektibo ang ating patotoo. So, pangatlo, pamumuhay. So, yung patotoo ay medyo may lang pa no? Kasi hindi ba nakita nila masyadong 100% yung effectivity ng pagbabago na ginawa ni Kristo sa inyo. So, yung pamumuhay, ito yung pinakamahalaga aspeto pagdating sa pagdadala ng kaluluwa kay Kristo. No? So, sabi dito sa Pilipos 1:27, kaya mga kapatid, pasikapin mabuhay na nararapat sa mabuting balita. Yung pamumuhay natin, dapat nararapat sa mabuting balita. Kung ano sinasabi ng Biblia, dapat nakita sa ating buhay. Sabi dito, sa gayon, makakatulit na ako sa Pilipino na hindi, makakatulat na ako kahit ang hindi sa hiliwa at sa dalaga palipat tayo sa magandang balita. So yung magandang balita na yan, nakita sa ating buhay. At kung kapitán yan, ay makita na yung buhay na yan, ay makita natin sa pamagitan ng ating pamumuhay. So ito sabi ni Dr. Billy Graham, so alam niyo kilala ni Nene. No? So, si great evangelist of all time. Hanggang ngayon, masasanta pa siya. At marami siyang nadala sa Panginoon sa Kristo. At ito ang kanyang sinabi. Sinabi ni Dr. Billy Graham, ang pagpahayag ng patotoo, una, sinabi ko kanina, ay ikaapat lamang na bahagi. Ang 3/4 na bahagi ay ang palaan ng ating pamumuhay at pakikitungo sa ating kapwa. Ito pinaka-effective para maandila natin mga hindi na nakalitayo ang ating pamumuhay para sa pagharap natin sa ating Panginoon. Tandaan natin tayo isang atleta. Maraming nakatingin sa ating araw-araw. Tayo ay isang modelo dito sa mundo nito. Tinitingnan nila ang bawat kilos natin, ang ating salita, ang ating ginagawa, at ang mga bagay na dapat nakita sa atin ay makatotohanan, makaayon sa salita ng Panginoon. Kaya dapat maging modelo tayo sa ating buhay. At kaysa man tayo dumating, walang masabi ang ibang tao. Na tayo ay masama, ganito ginawa natin kung masabi sa atin, mabuti ang tao yan, mabuti ang tao yan, tapat ang tao yan. Kaya yung bahagi ng pamuhay, parang pamuhay, kapag mo sa kapwa, ito ang isa sa pinaka-objective para madala natin ang buhay ng mga taong hindi nakakilala sa Panginoon. Sa tandaan natin sa ating pamilya, paano natin madadala sila? Nakikita ba sa atin ang tamang pamumuhay? Nakita ba sa atin ang tamang pag-ugali? Nakita ba sa atin ang pagtulong natin sa ating pamilya? Nakita ba sa atin kahit tayo kumilos sa loob ng tahanan? Kaya yung pamumuhay, tinitingnan niya sa atin ang ating kasamahan sa ating tahanan. Napakahirap magdala ng iyong pamilya kapag nakikita sa atin ay pangit mga kapatid. Kaya palagi natin tatandaan bawat resulta natin sa tahanan, ipakita natin ng tama. Dahil ito'y napakahalaga sa Panginoon. Sa ikaapat, paano na natin ang ating mananampalataya pag-iimbita. So ito yung palaging sa atin, so mag-imbita tayo hanggang maaari. Pag may nakakilala tayo, maaari sabihin natin, may iglesia kami sa Santo Domingo, pwede ba namin kayo maimbitahan?
No? So napakalagati kasi yung pag-iimbita, ito nagiging paraan para sila makarinig ng salita ng Diyos, para malaman nila ang katotohanan at para sila makakilala sa Panginoon Kristo. So marami tayong kaibigan, marami tayong kakilala. Magdala tayo, no? Ang tao pwede natin imbitahan dito sa iglesia. No? Huwag tayo mahihiya. No? Sapagkat hindi natin sila nasabihan ng salita ng Panginoon, ang iglesia, ang gagamitin ng Panginoon para sila makarinig ng salita ng Panginoon. No? Kaya yung pag-imbita, ito yung pang-apat na kaparaanan ng ginagawa ng Diyos para yung mga di mananampalataya ay makakilala sa Panginoon. So, tinanong natin dito sa Galatia 10:24, kung sunod na araw, dumating sila sa Caesarea, kaya naghintay sa kanila si Cornelio at ang kamag-anak at malapit na kalugan ng kanyang inanyayahan. Pansin niya mga kapatid, yung salitang kanyang inanyayahan. No? So, sino ang kanyang inanyayahan? Una, kamag-anak niya, malapit sa kanyang buhay. Pangalawa, yung kanyang malapit na kaibigan. No? Inanyayahan niya sila para sila makakilala sa Panginoon. At nakita niyo mga kapatid, hindi siya nabigo. Kasi ang mga taong to ay tumanggap sa Panginoon. No? Kaya huwag kayo mahihiya na magdala. No? Kikilos ang Panginoon para sila makakilala sa Panginoon. At kikilos ang Panginoon para mga taong to ay maging bahagi ng iglesia. Kaya yung pag-imbita, huwag tayong mahihiya. Kung hindi tayo makapagbahagi ng salita ng Panginoon sa ibang tao, mag-imbita na lang tayo. No? Gagamitin tayo ng Panginoon. No? Sa kaparaanan, nais ng Panginoon para na tayo makakilala sa Panginoon. So, yung kasunod ay yung pagbabahagi. No? So, yung pagbabahagi ng salita ng Panginoon. So, makita natin isang nais ng Panginoon para ang mga hindi nakakilala ay makakilala sa Panginoon. So, napakahabaho ng gawa 2. So, makita natin sa gawa 2, yung patingo doon ay nagkaroon ng Pentecostes, no? So, makita natin dumating ang Banal na Espiritu at ang mga tao dito ay nakarinig ng salita ng Panginoon. At makita natin dito, si Pablo ay nagsalita, no? Nagbahagi ng salita ng Diyos para sa kaligtasan ng lahat. At naniniwala ko kayo na marami ang naligtas dahil sa pagbabahagi ng salita ng Diyos ni Pedro. So sabi mo doon, sa isang oras, sa isang araw din, ilan ang naligtas? Kung ako nga kung nabasa niyo ang gawa. Ilang tao kaya ang naligtas na nagbahagi si Pedro ng salita ng Panginoon? Ayan? Napakarami so nakita natin sa oras naman yun, 3,000 ang nakakilala sa Panginoon. So, incredible yun, no? So, maaaring mangyari rin sa ating balang araw, no? Kapag tayo ay sama-sama, no? Kasi yun, kapag tayo ay sama-sama, no? Magpapahit ng mabuting balita, hindi mo posible na hindi ka makakilala sa Panginoon. No? Kaya magbahagi na tayo, magbahagi na sa Panginoon, hindi lang dito, isang nandito tayo, sapagkat ito'y kaparanan ng Diyos para tayong makakilala sa Panginoon. Hindi ko kayo nahanapan ng 3,000. Sabi ko nga kanina, isa lang sa isang taon. Makapagbahagi tayo sa Panginoon. Tuwang-tuwa na ako na meron tayong nadala sa Panginoon. Isa lang ho. Maraming na lang. Isa lang. Bawat isang na nakaupo dyan, makapagdala na lang tayo ng isang kaluluwa para sa Panginoon. So, napatuloy ng aking mensahe at nawa magamit natin panuntunan to sa pagbahagi ng mabuting balita para sa mga dinamikotaya. Sabi ko dito, ito yung aking hamon. Dagalaw lang ito. Una, sa pangalawang Korinto 6:40. Dalawang bano ganito, huwag kayong makisama sa mga hindi sumasalataya para ba kapalahin mo sila. Maaari bang masama ang katwiran at ang kalituan o kaya ang liwanag o ang kadiliman. So, unang tinutukoy nito ay pagdating sa pag-asawa. No? Hanggat maaari ang mga Kristiyano, ang pinili asawa ay Kristiyano. Maaari sa simula maganda ang buhay, pero pagdating sa huli, may kaguluhan pagka hindi Kristiyano. No? Pero ang babanggitin ko dito, sabi dito, huwag kayong makisama. No? Yun ang gusto kong ano dito, yung pangalawa. Huwag kayong makisama sa mga di mananampalataya. Kung anong ginagawa nila, huwag niyong gagawin. Hindi ang gawin natin.
natin, makisama tayo na ibahagi ang mabuting balita para sa kanila. So, pangalawang hamon mo ay sa Colosa 4:5-6. Sabi dyan, maging matalino kayo sa pakikita sa mga hindi mananampalataya. At samantalin niyo ang bawat pagkakataon. Sabi dyan, maging matalino. Ibig sabihin, gamitin niyo yung pagkakataon yun para maghahagi natin ang mabuting balita. Binigyan tayo ng kalaman ng Diyos, gamitin natin yung kalaman at sa bawat pagkakataon. Gamitin natin yung pagkakataon yun na sila makakilala sa ating Panginoon sa Kristo. Sa dito, samantalahin. Ibig sabihin, basta may pagkakataon kayo, gamitin natin pagkakataon yun para maghahagi ang balita. Huwag natin aksayahin. So, araw-araw pala itong sinatandang sa aking sarili. Hindi lang isa, hindi lang dalawa o tatlo ang aking nakakausap. So, tinatanong ko nga ang sarili, ilang kaya nadadala ko sa mga taong ito? Kaya ibig sabihin ng Panginoon, basta't may pagkakataon, samantalahin natin. Habang kinakausap natin sila, ipanalangin natin sila na sila yung makakilala sa ating Panginoon. Asin mo natin yung hiya. Yung hiya, ito magpapahiya sa atin. Tanggalin natin hiya sapagkat hindi hiya ang pinakalok sa ating Panginoon. Sabi sa Timoteo, hindi tayo binigyan ng Panginoon ng kaduwagan. Kung binibigyan tayo ng kapangyarihan, pagkukontra sa sarili at pag-ibig. Kaya huwag tayo hiya. So, yan yung aking hamon. So, dalawa lang yan. Huwag tayo makisama. Hindi matalino tayo sa pagkakataon at samantalahin natin pagkakataon na mabahagi natin ang balita. So, simple lang po yung aking na tanong sa inyo. Napag-isipan niyo kasi mga taong Diyos. Una, sino hindi mananampalataya nais kong maging mabahagian ng salita ng Panginoon. So, isipin niyo mabuti. Sino kaya ang mga taong ito? Isipin niyo mabuti. Sino kaya? Ito ba'y kapitbahay ko? Ito yung nakakausap ko? Ito yung nakasama ko sa kusina? Kung alam natin sila, bahagian natin sila mabuti. Kaya tanong, ano yung mga kaparaan na ginagamit mo para mabagyan sila ng Ebanghelyo at pag-ibig ng Kristo? So, sinabi ko, hindi mga kaparaanan, So, mamili ko kayo kung saan kayo effective. Lahat yung kaparaanan niyo, hindi na magdadal sa mga himang mananampalataya para sila ay nakakilala sa Panginoon. Tayo mo si Puno ay tayo mananampalataya. Minsan pa, Panginoon, maraming sa inyo salamat sa insalta. Tulad nga po, Panginoon, napakabuti mo. At hindi nga po, Panginoon, na kinikilig ka sa buhay ng mga taong tapat sa iyo. Maraming salamat, Panginoon, na kami nakakilala sa iyo. At ang pagkakilala namin sa iyo, Panginoon, pag po namin tatandaan na kami ay nandito sa mundo para magbahagi ng mabuting balita. Ano yung asin ng ilaw sa mundo ito, Panginoon, nawa ang asin na ito ay magamit namin para mabagian sa mga hindi nakakilala. At ang ilaw na ito ang naging kaparaan para mabahagi namin ng isla. Nawa nakit sa buhay namin, ang nakatotohanan, pinakalong sa amin at pagkilala at tanggap namin sa iyo. At nawa, patuloy mo kami gamitin, Panginoon, para maging epektibo kami na pagbahagi ng mga balita, lalo na sa mga taong hindi makakilala. At sino po sa amin, Panginoon, hiya, at sino po sa amin ang takot para kami magamit mo sa kulahati mo, para magamit ko kami, Panginoon, para bahagi ng balita sa mga mananampalataya. Ngayon po kami, Panginoon, nasa bagay ng mais mo, at nawa maging buhay ko ng Espiritu para bigyan namin ang mga tao sa kulahati mo, sa kapatid mo, at para may nasasakutan. Kaya, Panginoon, naman po kami sa aming buhay, matuto akong magsama sa mga pataya at magana namin sila sa iyong harapan. So, sabi din namin sa Pangalan ni Jesus, Amen.